So yun, good day mga ka-CR, welcome back sa Clover TV. So ang tagal na naman natin di nakagawa ng content, gawa nga ng busy tayo sa work natin. Pero ngayon, since free naman tayo, gagawa tayo ulit ng content. So nakakamiss gumawa ng ganitong content. And today gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko hinuhugasan or minomotor wash si Clover, ang ating Keyway CR152. Ito yung sarili kong paraan kung paano ko siya hinuhugasan, no? So tulad ng sinabi ko sa video nung nakaraan na ang ginagamit nating sabon pag nagmo-motor wash is liquid detergent lang or itong brand na to. Hindi ako gumagamit ng powdered soap or yung mga panlaba detergent kasi yun nga, tulad ng sinabi ko is para siyang may mga glitters or buhangin na maliliit na pag hinalo natin sa tubig is may chance na hindi matunaw lahat. So tendency pag hinugas natin sa part ng motor, especially sa tangke na sensitive, baka gumuhit or magasgasan niya. Unlike pag detergent or mga panghugas ng plato, since liquid yun, automatically matutunaw lahat or wala talaga siyang mga buhangin, kaya safe. And for me, amoy naman ng gantong klaseng liquid detergent is compatible naman sa motor or okay siya, hindi siya amoy sabong panlaba. So okay siya, kaya ito yung ginamit ko ever since nagka-motor tayo. So yung ganito kalaking sachet, isang gamitan na to o isang motor wash na to sa motor natin. So halagang 13 pesos lang to. So yun mga ka-CR, sa akin lang yun, personal basis ko lang na gamitin to. So nasa sa inyo naman yun kung anong gusto nyong gamitin. Kung meron naman kayong extra budget or gumagamit kayo ng mga car care or motor care na nabibili sa mga online store or physical store, pwede nyo naman gamitin talaga yun. Pero kung casual na paggamit lang tulad ko or nagtitipid, goods na goods naman na yung ganitong klase ng liquid detergent. Maliban sa paggamit natin ng liquid detergent, gagamit lang ako ng dalawang fabric cloth, isang pang pamunas habang sinasabunan and isang pang tuyo pagtapos na natin i-motor wash. So tara. So lagyan na natin ng tubig yung timba mga ka-CR. So mga 1/4 lang nitong timba and ihalo na natin tong liquid detergent. Hahaluin lang natin at papabulain para masigurado nating magamit natin lahat. Ayan, ganyan kadumi yung motor natin ka-CR. 3 weeks yung walang motor wash or walang ligo. Na-stuck lang dito sa garahe, di natin nalabas. Pero pinapainit ko siya 3 beses sa isang linggo. Halo-halong dumi ng alikabok and mga kalat ng pusa. Ayan, nakikita nyo. Tignan nyo yung side mirror at yung tangke. Sobrang dumi niyan mga ka-CR. So 2 months na pala akong walang gamit na cover sa motor kasi nasira din. So bumili na tayo, order na tayo sa Shopee and bala ko rin gawa ng content yung bibili nating motor cover. So pag nagmo-motor wash pala ako mga ka-CR, sinisimulan ko sa pagbasa ng buong motor. Simula dyan sa ibabaw para yung mga alikabok na nanigas sa motor is lumambot bago natin sabunan. Para pagpunas natin ng sabon is masama na sila agad, hindi na tayo mahirapang kuskusin. So lahat ng parte binabasa ko muna, especially dun talaga sa maduduming part. Pressure hose nga pala yung gamit natin dito ka-CR. So pag ginagamit ko siya sa mga sensitive na part like tangke, side mirror or speedometer, mild lang yung pagpindot ko para hindi ma-damage yung motor. And pag sa part naman sa baba like sa mga chassis, sinasagad ko para matanggal talaga yung maduduming part doon since yun yung pinakamaduming part. So yun, nagsisimula na tayong magsabon mga ka-CR. So bago ko kuskusin, binabasa ko rin muna lahat ng part ng may sabon, pinipigaan ko and kukuskusin ko na after nun. So sa pagsasabon mga ka-CR or pagkukuskus, importante na magsisimula tayo lagi sa pinakamalilinis na parte, lalo't malinis pa tong basahang gamit natin. Kasi kung magsisimula tayo sa maduduming parte like sa babang part ng motor natin, dudumi agad yung basahang gamit natin and after nun ipupunas natin siya sa like example sa handlebar, sa handle grip na hinahawakan natin, sa tangke, sa side mirror, parang ang asiwa, diba? Kaya't hanggat malinis pa yung basahan natin, mas magandang unahin natin yung mga nasa ibabaw na parte, especially yung handlebar kasi doon tayo mas madalas na humahawak. And then after nun yung tangke, yung upuan, and pwede na natin punasan yung mga pababang parte.
Saka kung uunahin natin yung ibabang parte mga ka-CR tas ihuhuli natin yung ibabaw is after nun, pag sinabunan na natin yung ibabaw, tutulo lang din yung dumi sa baba. So parang madudumihan lang ulit yung nilinis natin. Kaya for me, ang proper talaga is simula sa taas pababa hanggang chassis. So wag nyo rin kakalimutan sabunin mga ka-CR yung front and rear fenders, yung side panel, yung shocks, yung plaka, mga foot peg, and ako sinasabunan ko din yung kickstart and yung cambio since nilalagay natin din yung sapatos natin pag sinusungkit natin, nililinis ko siya. So disclaimer lang mga ka-CR, ako sinasabunan ko yung mga ilaw and yung makina hinahapyawan ko rin ng sabon Pero kayo, choice nyo kung sasabunin nyo yung mga part na yun. Pero sa akin okay lang naman. And syempre wag nyo rin kakalimutan mga ka-CR yung mga stands, yung rims, and yung mga brakes. And since hindi naman ganun kadumi yung babang part ng motor natin, yung mga rims and mga foot pegs, isang basahan na lang ginamit ko. Kasi pag minsan sobrang dumi ng mga part na yun, gumagamit ako ng ibang basahan. So yung gamit ko palang basahan is microfiber cloth na reusable. So nilalabang ko lang siya every after gamitin. And nililinis ko rin yung kadena na part. And share ko lang mga ka-CR, kada tapos mag motor wash, lagi ko nilalagyan ng langis yung kadena ko. Pero di ko na siya mapapakita sa video na to. At magsisimula na nga tayo magbanlaw mga ka-CR. So yun, sa pagbabanlaw ganun din, lagi tayong magsisimula sa taas para yung daloy ng dumi is pababa. And ihuhuli natin yung ilalim na part since yun yung pinakamadumi. And disclaimer ulit, binabasa ko yung mga ilaw and yung makina na part, yung carburetor, dinadaanan ko din ng tubig. Baka kasi may magalit sa ating mga viewers natin. So choice ko naman po yun, nasa sa inyo naman kung gagawin nyo din. Pero hindi ko naman siya binababaran pinapahapyawan ko lang or pinapadaanan ko lang para malinis talaga. And para sa akin mga ka-CR, kahit anong sabon naman gamitin natin mumurahin man or mamahalin, branded or local, basta nagagawa na ito yung purpose niya na malinis and mapabango yung motor natin, goods na yun. And pagkatapos magbanlaw, tinutuyo ko pala ng malinis na basahan yung motor natin para hindi mag-moist or hindi mag-mark yung mga tubig. And syempre tutuyuin na rin natin lahat ng parte. So papakita ko nga pala ulit sa inyo yung itsura niya kanina bago natin paliguan mga ka-CR. So ganito siya kadumi kanina. Tignan nyo yung side mirror ka-CR kung gaano kadumi. Ito na siya ngayon. Kaya importante talagang may cover mga ka-CR kahit sa loob pa ng garahe para maiwasan yung dumi. Tapos na nating i-motor wash si Clover, ang ating Keyway CR152. Since sinabi ko nga sa video natin dati na pag nababasa yung motor or basa siya nung huli natin ginamit, may tendency na pag ginamit natin ulit siya is mag cold start. So since nag motor wash tayo is i-start muna natin siya para magpainit ng makina. Para if ever gagamitin natin siya mamaya is di na siya cold start. One click! Mga ka-CR, maraming salamat sa pagsama sa akin sa pag-motor wash ng motor natin. So hanggang sa muli, po si Clover TV. Bye for now.